Magandang araw po sa lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. At naway patnubayan kayo ng buong may kapal. Alam nyo, tayo konting magkukwentuhan lamang. Ngayon po ay Huwebes 12:50 ng tanghali, July 18. Ito po'y sa aking komento lamang o sa aking sapantaha sa nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas, kung bakit sa palagay ko merong isang pangulo sa ngayon na si PBBM at gustong iangat at umasenso ang taong bayan, pero bakit para bang may mga tao pa ring kumukontra? O totoo yun, may kalaban sa politika, pero kung tungkol na sa pag-unlad ng ating bansa, sana tayo magkaisa, hindi puro pamumulitika. Sana pagkatapos ng eleksyon tayo ay magkaisa at magtulungan na para sa ikaunlad ng bawat isa. Kaya lang, sa nakikita ko sa ngayon, puro paninira. Keso ganito raw, kung yung talino nila pagkaisahin at gawan ng mga magandang adhikain o kaya magandang pagsasama ng bawat isa at magtulungan para sa ikaunlad, di sana maganda na ang Pilipinas ngayon. Hindi yung porke ba't naging kalaban mo sa politiko, kalaban mo na habang buhay. Dapat yun naman tanggalin naman ng mga politiko sa atin. Huwag naman sanang pabayaan na malugbog ang ating bansa. Kasi sa totoo lang, nung araw, nung ako'y napunta ng South Korea, ang sabi sa akin noon, panahon daw ni ex-president Ferdinand Marcos Sr., ang ekonomiya ng South Korea at ng Pilipinas ay nagsisiso lamang. Kaya lang nung napatalsik na nga si ex-president Marcos at naupo si Cory, ang sabi ng mga Koreano, yun doon na bigla naiiwan ang Pilipinas at naging isa na sa pinakamahirap na bansa sa buong Asia. Kung yung mabuting asal, mabuting pamumuno sana ipairal ng bawat naupong presidente, siguro hindi tayo naghihirap sa ngayon. Dahil sa totoo lang, mayaman ang bansang Pilipinas. Diyan nga nanggagaling ang pinakamagandang klase ng kahoy sa buong Asia at saka sa kahit na Europe, kung saan man, kahit dito sa kinaroroonan ko ngayon na Canada, mas magaganda ang mga kahoy natin dyan kumpara dito kung yung pang materyales na pambahay. Dyan sa Pilipinas natin makikita ang magaganda at matitibay na kahoy. Kaya sana naman bigyan ng Panginoon itong mga politiko na pulpul na sana maging matino naman at maging mabuting politiko, mabuti ang
maging mabuti ang pamamalakad din nila, magkipagtulungan sa gobyerno. Kung nasa tamang landas naman ang namumuno at maganda naman ang kanyang pinapakita, sana suportahan na lang para naman tayo'y umunlad at maipakita na ang bansang Pilipinas ay isang mayaman na lugar. Yan po ang at nakikita ko sa ngayon. Pero kung ako'y mali, pasensya na po, pero yan po ang aking nakikita sa ngayon. Ang mga politiko natin hindi nagkakaisa, hindi nawawala yung kontra. Dapat yung nga sinasabi ko na pagkatapos ng eleksyon, kahit na nagkalaban sa eleksyon, sana pag pare-parehong nanalo, sana magkaisa na. Hindi yung ganyan, puro bangayan, walang mangyayari talaga. Sana mga kababayan ko, tayo mag-isip-isip. Hindi ko sinasabing iboto nyo si ganito. Tayo mag-isip lamang. Sa taong 2025, piliin natin yung karapat-dapat na mamuno sa atin. Sana wag na nating iboto yung alam nating pol-pol na politiko. Yun lamang po. At sana ay nagustuhan nyo ang aking munting sapantaha o ano bang tawag dito sa aking palagay. At sana ay magkaisa tayo sa lahat. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking munting video. Sa ngayon, ito po ang paligid namin. At magandang araw po sa lahat, magandang gabi. Sa mansulok, tanda ko kayo naroroon, mga mahal kong kababayan, lalo na mga bayaning OFW. Sana po paki-like and share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong nakasubaybay sa akin munting video. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng buong may kapal. God bless you all. Bye-bye.